So what's up mga Lodi, katatapos lang natin magpaligo sa mga manok natin at nagbigay din tayo ng deworming kahapon. So ngayon magtuturok naman tayo ng vitamins para sa mga manok natin. So yung gagamitin natin is itong Norovit, Bexan at Belamil. Ano to mga Lodi is magbe-breed tayo ulit. Ito try natin i-breed yung white Febby natin, yung sariling natin at yung binili ko from Tugigaraw na Puppy Gray. So yung gagamitin natin na vitamins is itong Bexan XP. Itong Bexan XP mga Lodi ay maganda to for conditioning period, pre-conditioning at breeding. Yung trial lang mga Lodi yung tuturukan natin ng Bexan since mag-breed tayo. Nakailang salang na din kasi ako sa Puppy Gray at talagang aminado talaga ako kasi nakulangan ako sa pagbibigay ng vitamins sa kanila. Tablet lang yung binibigay kong vitamins. Kaya nahihirapan ako magpalabas ng palahi ng Puppy Gray. Kaya ngayon talagang pikit mata ko talaga na ginastusan ng vitamins at mga iba't ibang mga nakakabuti sa manok natin. Tulad na lang ng mga tablet na vitamins, purga, mga soluble na painumin with vitamins na din para naman talagang healthy kapag iiwan natin yung mga manok natin kasi babalik na naman ulit tayo sa Baguio mga Lodi at ilang buwan na naman tayo na hindi makikita yung mga manok natin. Kaya kapag iiwan ko sila talaga namang sure ako na hindi sila magkakasakit kasi nga yung mga vitamins na tinurok natin sa kanila ay pang matagalan, long lasting. So tinuturukan ko sila mga Lodi ng Bexan, 0.6 lang yung gagamitin natin at with tablet na din. So ito yung Puppy Gray na nabili natin sa Tugigaraw at nakailang salang na ako niyan. At buti na lang may isang itlog na may isang sisiw na nabuhay nung ginamit natin to, sinalang natin to. Kaso yung sisiw na yon is pulit. Pulit nga lang. Kaya naghinayang ako doon. Kasi nga isa lang yung nabuhay sa mga sisiw nito nung last na salang natin. At ngayon na talaga namang gusto ko talaga magpalabas ng Puppy Gray mix sa mga ibang lines na nandito sa atin. Talaga namang gagastusan natin yan mga Lodi para lang mabuhay yung mga sisiw at magpalabas ng mga magagandang pangmaterials. Mga Lodi, naghanap tayo ng mga selected materials na inahin at yung ready to breed na. Pangalawa, talaga namang pinaliguan natin at talagang i-condition natin mga Lodi yung mga inahin natin para naman maging healthy yung itlog na ipapalabas nila kung sakali. So pangatlo is nag-deworming tayo. At pang-apat, ito na yung pagtuturok ng vitamins para diretso na sa liver nila at diretso na din sa mga internal organs nila. At pang-apat, itong multivitamins at calcium lactate na tablet. At ibibreed na natin sila. After 1 week siguro, kukunin ko muna yung mga itlog na ililay nila, ilalabas nila para naman mas sure na talagang tumama na yung similya nila sa may itlog ng manok natin. At sure na talagang fertilized na yung itlog na ipapalabas nila. Kaya after 1 week siguro, 7 days, kukunin muna natin. After ng 7 days na yun na, hindi na natin kukunin yung itlog na yun. So wag nyo akong ibabash mga Lodi kung ganun yung pamamaraan ko sa pag-breed kasi may kanya-kanya tayong diskarte naman sa pag-breed. At kung may mga ipapayo kayo na maganda for breeding at for sa pag-aalaga na din ng manok, feel free lang na mag-chat sa comment section at magsabi sa akin. Happy naman ako doon kapag nagbibigay kayo ng opinion nyo sa akin kasi nga tulong-tulong lang din naman sa mga backyard na kagaya ko. So ito yung mga materials natin mga Lodi, kinaumagahan. So ito sila, naka-ready na sila for breeding. Na talaga namang lininisan ko pa at inisprayhan pa natin ng Zonrox mga Lodi para talagang mamatay yung mga bakterya na naipon dito kasi nga may last breeding tayo noon. Ito mga Lodi yung ginamit natin na mga vitamins at sana
nagustuhan nyo tong video na to at please subscribe, share, and like na din mga lodis. Thank you!